Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Reben Beat, shoutout kay Marboy Ribay, shoutout kay Michael Katipan, shoutout kay Charlie Tipait. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Kung tama ako sa aking iniisip. Nagpapatawa ka. Hahaha. Tigil-tigilan mo ang iyong mga sinasabi. Nang dahil sa elf na ito at nang dahil sa ginawa mong katangahan. Tayo ngayon ay malalagay sa isang digmaan na hindi natin masyado napaghandaan. Sabi ni General Denki, habang tumatawa, nang marinig ito ni General Allen. Hindi niya ito pinansin at nagsalita ulit para kay General Cassandra. General Cassandra, magagamit natin ang elf na iyon laban sa kanyang mga kalahi. Gagamitin natin ang galit niya sa kanyang mga kalahi. Upang mapakinabangan natin ito, kung ating iisipin. Hindi rin basta-basta ang elf na iyon. Nagawa niyang ilagay ang dakilang mangkukulam na elf sa panganib. Alam naman natin na ang dakilang mangkukulam na iyon ay hindi basta-basta. Tuldok, kaya kung iyong papakinggan at bibigyan ng halaga ang aking sinasabi General Cassandra. Mas malaki ang pag-asa natin na matalo ang mga lahing elf, sa tulong ng elf na iyon. Dahil sa kanyang pagkatuso at alam niya ang tunay na kakayahan ng kanyang mga kalahi. Magiging advantage ito para sa ating lahat, lalo na alam niya ang mga sekretong lagusan sa lugar ng mga lahing elf. Sabi ni General Allen kay General Cassandra. Nang marinig ito ni General Cassandra, ito ay nag-isip saglit. Tama nga si General Allen. Ang elf na kanyang dinala sa aming kaharian, ay makakatulong nga ito sa amin. Hindi man siya gaanong kalakas tulad ni General Senki. Ngunit ang kaalaman nito tungkol sa kanyang mga kalahing elf, ay magagamit namin ito, dahil tiyak ko alam ng elf na iyon ang kahinaan ng kanyang mga kalahi. At tama nga si General Allen. Alam pa nito ang mga sekretong lagusan patungo sa lugar ng mga elf. Kung kami ay sasalakay sa kanila, maaari namin magamit ang elf na iyon upang ituro ang ligtas na lugar upang hindi maramdaman ng mga elf ang aming paglusob. Sabi ni General Cassandra sa kanyang isip. At maya-maya ito ay nagsalita. Nasaan na ba ang elf na iyon? Nasa kulungan pa rin ba siya? Tanong ni General Cassandra kay General Allen. Nang marinig ito ni General Denki, ito ay nagsalita agad-agad. General Cassandra, huwag mo sabihin naniniwala ka kay General Allen. Walang maitutulong sa atin ang elf na iyon. Baka imbes na makatulong ito ay atin pang ikapahamak. Baka ilagay pa tayo sa alanganin sitwasyon ng elf na iyon. Sabi ni General Denki, nang marinig ito ni General Allen. Ito ay nagmumura sa kanya isip. Ang General Denki na talaga ito. Masyado adlang sa lahat ng aking pinaplano. At lagi na lang itong laban sa mga gusto ko. Sumpain ka General Denki. Bulong ni General Allen sa kanyang sarili sa galit na tono. At si General Cassandra naman ay nagsalita. Tama ka nga General Denki. Ngunit tama ka din General Allen. Sa ngayon kailangan muna natin sumugal sa elf na iyon. Hindi pa naman talaga ako magtitiwala sa kanya ng buo. Mamayang gabi, kapag napatunayan niya sa atin na nagsasabi siya ng totoo General Allen, siya ay maliligtas sa kamatayan at hahayaan ko siyang manatili sa ating kaharian upang makatulong sa atin. Laban sa lahi ng mga elf. Bumalik ka sa kaharian at ito ay iyong kausapin. Pakawalan mo siya sa kulungan at iyong pakainin. Sabi ni General Cassandra sa seryosong tono. Nang marinig ni General Denki ang mga sinabi ni General Cassandra kay General Allen. Ito ay tututol pa sana ngunit si General Cassandra ay biglang nagsalita. General Denki, kung ikaw ay nangangamba sa elf na iyon huwag ka mag-alala.
Ako mismo ang papatay sa kanya kung ito ay magkamali. Kaya ikaw General Allen, tiyakin mo na nasa panig natin ang elf na iyon. Maaari ka na bumalik sa kaharian at gawin mo ang aking mga inutos. Sabi ni General Cassandra. At nang marinig ni General Allen ang mga sinabi ni General Cassandra siya ay labis ang saya. Tuldok. Oo, si General Allen ay napalapit na ang loob kay Charlie. At tinuring na talaga ni General Allen si Charlie na isang apprentice. At nang marinig niya ang mga utos ni General Cassandra, at maramdaman niya na ito ay kanyang nakumbinsi, si General Allen ay lubos ang saya ng kanyang nararamdaman. Mabilis na nagsalita si General Allen at sinabi, "Salamat General Cassandra. Ako ay tutungo na sa kaharian, maiwan ko na kayo." At si General Allen ay mabilis na ngang lumipad pabalik ng kaharian ng mga demonyo. Nang makaalis si General Allen, si General Denki ay nagsalita, "General Cassandra, tama ba na pagkatiwalaan natin ang elf na iyon? Hindi natin alam talaga ang tunay na pakay nito sa ating lahing demonyo. Kung ating iisipin kahit na siya ay tinakwil ng mga kalahi niya. Isa pa rin siyang elf," sabi ni General Denki sa mahinang tono. Nang marinig ito ni General Cassandra siya ay nagsalita, "Huwag ka mag-alala General Denki. Tulad ng sinabi ko, isang pagkakamali lang ng elf na iyon, hindi ako magdadalawang isip na ito ay patayin. At mamayang gabi malalaman naman na natin ang totoo, kung nagsasabi siya ng katotohanan at magagawa nitong ipagkalulong ang kanyang mga kalahi dahil sa galit nito. At kung ganun nga, tama si General Allen, magagamit natin ang kanyang pagkamanhi niya at sobrang galit sa kanyang mga kalahing elf. Magtiwala ka sa akin General Denki. Hindi ko lalagay sa alanganin sitwasyon ang ating mga kasundaluhan lalo na ang lahi natin mga demonyo. Hindi magtatagal ako na din ang mamumuno sa lahi ng mga demonyo." Sabi ni General Cassandra. Nang marinig ito ni General Denki ito ay nagsalita agad. "Kung nakapagpasya ka na General Cassandra, hindi na ako ko-kontra. Nasa iyo ang aking katapatan. At kung ano ang nais mo, ay aking susundin." Yumuko si General Denki kay General Cassandra. Nang makita ito ni General Cassandra, ito ay ngumiti at sinabi, "Halika na General Denki, bumalik na tayo sa kaharian. Magmadali ka at ang mga kasundaluhan demonyo ay iyong pagutusan upang maghanda na, tipunin mo lahat upang madeploy mo sila sa lahat ng boundary ng ating kaharian. Upang makatiyak tayo na hindi tayo mapapasukan ng spy. Nauunawaan mo ba General Denki?" Sabi ni General Cassandra sa seryosong tono. "Oo General Cassandra, masusunod," sabi ni General Denki. At mabilis na lumipad ang dalawa pabalik ng kaharian. Maya-maya, masayang nakabalik si General Allen sa kaharian ng mga lahing demonyo at ito ay dahan-dahan bumaba mula sa pagkakalipad. At mabilis na pumasok sa kaharian ng mga demonyo. Habang naglalakad si General Allen ito ay nabulong sa kanyang isip. Mukhang kumakampi sa akin ang kapalaran. Si Charlie ngayon ay makakawala na sa pagkakulong. At si General Cassandra ay sumang-ayon sa aking mga sinabi. Nakumbinsi ko si General Cassandra na bigyan niya ng pagkakataon si Charlie upang mapakita at patunayan niya na nagsasabi siya ng totoo. Magandang balita ito para kay Charlie, at kapag nagkataon, ang General Denki na iyon ay malalagay sa alanganin sitwasyon sa kamay ni Charlie. At kung magkabukingan man, hindi ako malalagay sa alanganin. Sabi ni General Allen sa tusong tono sa kanyang sarili. Nagpatuloy sa paglalakad si General Allen patungo sa kulungan kung saan nandun si Charlie. Na nakakulong upang sabihin kay Charlie ang magandang balita. Hindi na makapag-antay si General Allen na masabi niya na kay Charlie ang magandang balita na ito. Kaya nagpas siya itong tumakbo ng mabilis, ilang minuto lang ang lumipas. Si General Allen ay nakarating na sa kulungan ni Charlie. At nang mapansin ni Charlie si General Allen, na tumatakbo ito ay napaisip. Bakit nagmamadali si General Allen? Mukhang may masamang nangyari. Ano kaya ang sasabihin nito sa akin? Bulong ni Charlie sa kanyang isip. At nang dumating si General Allen sa harapan ng kulungan ni Charlie ito ay hindi agad nakapagsalita. At nang mapansin nito ni Charlie, siya ay nagsalita, "General Allen, bakit ka tumatakbo patungo sa akin? Ikaw ay hingal na hingal. May nangyari bang hindi maganda sa labas ng kaharian niyo? At kanino nang galing ang malakas na spiritual na ating naramdaman kanina na may kasamaang na tinataglay?" Sabi ni Charlie nang may kuryosidad.
Ilang segundo hindi nakapagsalita si General Allen. Dahil sa pagkahingal nito. Maya-maya, si General Allen ay ngumiti at sinabi, "Charlie, may magandang balita ako sa iyo." Sabi ni General Allen. Nang marinig ni Charlie ang sinabi ni General Allen, siya ay mabilis na nagtanong. "Ano ang magandang balita mo, Master?" "Mukhang ang magandang balita ito dahil sa nararamdaman at nakikita ko sa mga ngiti mo." Sabi ni Charlie. Nang marinig ni General Allen ang mga salita ni Charlie, ito ay nagpatuloy na sa pagsisalita. "Kanina di ba nang maramdaman natin ang malakas na spiritual na iyon? Nagpasya ako lumabas ng kaharian upang malaman kung kanino nang galing ang spiritual na iyon. Nang makarating ako sa lugar kung saan nagmamula ang spiritual na ating naramdaman. Napagkaalaman ko at nakita ko kay General Cassandra pala ang spiritual na sobrang lakas na iyon." Sabi ni General Allen. Nang marinig ni Charlie ang sinabi ni General Allen, ito ay labis na nagulat. "Ano? Master, ang malakas na spiritual na iyon ay nagmula kay General Cassandra?" Sabi ni Charlie. "At bakit nilabas ni General Cassandra ang ganon kalakas na spiritual?" "Wag mo sabihin, Master, may nakalaban si General Cassandra na isang lahing elf at ito ay kanyang napaslang." "Tama ba, Master? At iyon na ang magandang balita na sasabihin mo sa akin. Tama ba ako, Master Allen?" Sabi ni Charlie sa mahinang tono. Nang marinig ito ni General Allen, ito ay ngumiti at nagsalita. "Mali ka, Charlie." At nang marinig ni Charlie ang sinabi ni General Allen, ito ay nagsalita ulit ng patanong. "Kung ganon, Master, bakit nga nilabas ni General Cassandra ang ganon kalakas na spiritual?" Tanong ulit ni Charlie nang may kuryosidad. Si General Allen ay nagsalita agad. Kaya sumabog ang lakas ni General Cassandra ng sobrang lakas. Dahil nang nakita nila na si General Senki ay wala ng buhay. Kaya ito ay sobrang nagalit. At nagpakawalan ng isang malakas na spiritual sa kanyang katawan. Sabi ni General Allen. Nang marinig ito ni Charlie, ito ay mas naging curious. At ito ay napabulong sa kanyang isip. Grabe pala talaga ang tinataglay na lakas ng spiritual ni General Cassandra. Ang babae na iyon ay masyadong natatangi sa lahat ng aking nakilala. Ang kanyang spiritual na lakas ay katumbas na ni Master Ken. Hindi ako magtataka na ang lahi ng mga demonyo ay kinakatakutan ng lahat. Na kahit ang mga hari ng God's Domain ay umiiwas sa lahi ng mga demonyo. At paano nasawi ang isang general mula sa lahi ng mga demonyo? Sino ang may gawa nito? Bulong ni Charlie sa kanyang isip at ito ay mabilis na nagsalita. "Kung ganun ang nangyari, Master, nauunawaan ko ang galit ni General Cassandra sa mga oras na iyon. Dahil namatay ang isang general niyo mula sa lahing demonyo. Ngunit sa aking pagtataka, sino ang may gawa nito? Ang katulad mong general ng haring demonyo ay hindi basta-basta natatalo. Paano nasawi ang general na iyon at anong nilalang ang may gawa nun?" Sabi ni Charlie kay General Allen. Nang marinig ito ni General Allen, siya ay nagsalita. "Ang lahi ng mga tao na aming hinahanap dahil ang mga ito ay tumakas sa kaharian namin. Ang mga natatanging tao na iyon ang pumaslang kay General Senki." Yun na nga mga masters, no?